Let's say praise the Lord. Praise the Lord God. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba, mga kapatid. Siya ang lahat-lahat sa atin, ang sabi ng ating inawit, and is more than life for us sa mga panahon na ito. He is our great shepherd sa ating panahon. Siya ang umaakay sa ating lahat. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kagalingan. Siya ang ating buhay sa gitna ng sanlibutan ito na tunay na wala nang makitang anumang mabuting bagay sa ating mga harapan, kundi para sa atin ang Panginoon ay sumasagana sa lahat ng bagay, mga kapatid. He is all in all. Siya ang lahat-lahat sa atin at siya ang patuloy na kumikilos at gumagawa sa bawat isa. Tayo manalangin. Aming Diyos, Panginoon, tunay Ikaw ay karapat-dapat sa kataas-taasang papuri at pasalamat sa umagang ito. Ikaw ay aming pinapasalamatan for giving us this day, Lord. Salamat sa fellowship na iyong pinagkaloob muli sa iyong iglesia. Bayan Ikaw, Panginoon, minsan pang maghari sa aming kalagitnaan at minsan pa, katulad ng aming inawit, prove once again yourself within your people. Ang iyong mga salita ay patuloy na mangusap ng may kalayaan at kalakasan sa bawat isa. At bayaan, Panginoon, na ang araw na ito, umagang ito, Diyos, ay mapuno kami ng kagalakan sa iyong kabanalan, sa iyong banal na presensya, O Diyos, tunay hindi mo kami iniwan kailanman, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa mga araw na lumipas, O Diyos, sinamahan mo kami at Ikaw ay patuloy na nangungusap at nagpapatatag ng aming pananampalataya at hindi mo hinayaan, O Diyos, na kami ay lubusang madapa o anumang mahulog o anumang mangyari sa bawat isa. Habang, Panginoon, kami ay patuloy na lumalakad sa pananampalataya, ay pinapatunayan mo na hindi mo ipapahiya ang sino man na sa iyo ay nagtitiwala sa iyong mga salita. Kaya sa umagang ito, Diyos, bayang Ikaw ang siyang maitaas at ang karangalan ay may balik lamang sa iyo sa magitan ng iyong mga salita, O Diyos, na aming misapay, aming mapakikinggan, O Diyos, at bayang Ikaw ang siyang patuloy na magpakilala pa sa bawat isa na Ikaw ang siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng mapurit pasalamat at patuloy namin tinataas ang ilang mga pangailangan, katulad, Panginoon, ng kahilingan ng aming kapatid, Brother Darwin, para sa kanilang anak na si Vin. Aming Panginoon, tinataas sa iyo, O Diyos. Isugo mo nawa ang kalakasan, kagalingan sa batang ito, O Diyos. At nalalaman mo, Panginoon, na anuman ang mga bagay na kulang, mga bagay na naging pag-aalinlangan, O Diyos, lahat ito, Panginoon, ay aming pinagatiwala lamang sa iyo sa umagang ito. May magagawa ka para sa batang ito, O Diyos. Ang kagalingan ay iyong pagkakaloob muli sa kanilang anak, O Diyos, umagang ito. Kaya, Panginoon, misa pa ay aming maingat na binabalik lamang sa iyo, O Diyos, at lahat ng bagay pinagkatiwala. Pinapasalamatan ka for giving us this grace, O God, na misa pa kami ay makatayo sa iyong kabanalan, sa iyong banal na presensya. Salamat sa mga awit, salamat sa mga pagpapahayag ng iyong pagpapagaling. Tunay, Panginoon, na hindi ka nagkakait na mabuting bagay sa bawat isa sa iyong mga banal. Kaya sa iyo lamang mauwi lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen. Ating palapakan sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Tayo ay manatiling nakatayo at ating basahin ang ating teksto. So once again, we will read from the book of Matthew. And let's read from yung ating binasa last Sunday, Matthew chapter 5. And this time we will read beginning from verse 17. Matthew chapter 5, verse 17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so,
shall be called least in the kingdom of heaven, but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Ang lahat ay magsabi ng amen. So be it. Lahat ay malayan na pumakaupo. God bless you all. Magbati sa ating lahat. Sa magandang umaga aking bati sa ating lahat sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At bago natin puntahan ang ating kalawang bahagi sa ating paksa na ating sinimulan last Sunday, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon at sa kaniyang biyaya sa nakalipas na mga araw at sa naganap na kasalan last Thursday sa aming pamangkin na si David. Salamat sa biyaya ng Diyos na sa mga panahon na ito, bagamat pamilya ay, sabi nga nila, ay lumalaki ang pamilya, ang sambahayan, at ang Diyos ay patuloy namang sumasagana sa lahat ng bagay. So I just want to thank the Lord sa kaniyang biyaya sa tahanan ng aming kapatid, aming kuya, Pastor Jonathan. At sa mga apo ni tatay ay 5 na ang may pamilya o nag-asawa. Kasama na yung aming mga pamangkin na nasa US, si Gift Grace at si Jan Jan. So sa mga nandito ay 3 sila, si Abby, si David, and si Kyle. At bagamat hindi na inabot ng ating Pastor Franco ang kaniyang mga grandchildren dahil siya ay kinuha na ng Panginoon, subalit salamat sa kaniyang biyaya dahil nagpapatuloy ang pananampalataya na ito na iniwan ng ating mga magulang, ng aming mga magulang sa aming sambahayan. Kaya sa Diyos mawi ang lahat ng kapurihan, mga kapatid, at maaaring hindi man tayo naka-witness, but I believed na kayo ay nakasama namin sa mga panalangin sa kanilang mga pangangailangan. And also, I want to greet Pastor Eli. So wala siya rito ngayon, so siya ay nasa Dasmariñas. Doon siya mangaral sa araw na ito. At ngayon ay kanyang ika-45th birthday. So ka-birthday niya ang ministry. Tayo minadaos din ang ating anniversary na sa ika-45 taon ng anniversary ng ministry. At kasama niya, actually, ang ilang mga young people, kasama rin niya ang kaniyang may bahay. Sister Mirna, hindi ko alam kung kasama rin niya doon. Andito ba, Sister Mirna? Wala Sister Mirna. So, nandun siguro kasama nila doon sa Dasmariñas. Okay, so salamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos at kaniyang patuloy na isinasakatuparan ang kaniyang mga salita sa ating lahat, hindi lang sa atin, kundi sa bawat ministeryo. So, according to Pastor Eli, siya ay mag-i-stay rito for a while dahil meron na silang inaaskaso na ilang documents na kaniyang may bahay. So, ating patuloy silang sama sa prayer. And also, sila ay naghahanda na rin ng kanilang preparation for their anniversary sa October. So ating pag-pray din yan, at kung meron tayong nadadama na pumaroon ay ating ipabot na lamang sa mga manggagawa. Ganun din, last Thursday ay nakausap ko sandali si Pastor Dodong at siya ay personally nag-invite sa akin ng invitation for the fellowship sa darating din na October. So I pray ng Diyos ang maging mabiyaya pa sa mga bagay na ito dahil tayo ay tinuruan ng Diyos magtiwala lamang sa kaniyang mga pangako, sa kaniyang mga salita. So nakadepende ang lahat ng bagay. Kung ang Diyos ang magpahintulot, then we will go. Okay, so today is actually birthday ni Pastor Eli. At bukas ay birthday naman ng aming tatay, Pastor Franco. So, happy birthday, Pastor Eli. At happy birthday sa lahat ng mga kapatid. So,
So sabi nga last Sunday, kung siya ay nabubuhay pa, siya ay nasa 81 years old na. We don't know kung ano yung mga bagay na posibleng nangyari sa mga panahon if he is alive. But ako ay sumasampalataya, mga kapatid, na ang Diyos ay lalo pa hinggit na maging mabiyaya sa hindi lang sa ating mga pangailangan, katulad ng ating madalas na ipinapahayag na ang Diyos ay nagpalago hindi lamang sa mga material na bagay kundi maging sa mga makalangit na bagay. Kayo ba ay nag-enjoy, mga kapatid, sa mga blessing ng Diyos o mga araw na ito? At hindi lang dapat tayo magpasalamat because of material things, kundi tayo maging mapagpasalamat din naman sa mga bagay ng mga makalangit na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. So, sa umagang ito ay ating puntahan ang ating ikalawang bahagi sa ating pinaksala Sunday. Ating pag-side about your righteousness must exceeds to the righteousness of the Pharisee. So, I just advise na lang siguro na kayo ay mag-note lang dahil ito ay ilang mga pag-aaral at ang Diyos ang patuloy na maging mabiyaya sa ating lahat to understand kung ano yung mga bagay na pinag-usap ng Panginoon. So, ang ating subtitle ay ganun pa rin, How Can We Enter the Kingdom of God? Last Sunday, aking pinakita sa inyo ang ilang kasulatan kung paano pinakita ng Scripture ang tinatawag na righteousness of the scribes and Pharisees. Pero bago yun, nais ko munang balikan ang salitang righteousness. Ang salitang righteousness, sa Greek word na dikausone, it means equity. So akin na pinakita sa inyo yan. Equity of character or acts. So equity means the quality of being fair, impartial. So ibig sabihin ng impartial, walang kinikilingan. And reasonable. Ang ilang mga singkahulugan ng salitang equity, kung ating kukunin ng context about fairness, so ginagamit yung salitang fairness, justice, and impartiality. Kung ang context naman is for finance, so sa mga may background sa finance, ginagamit yung mga salita na net worth, value, or capital. Pero dahil ang ating pinag-uusapan ay katuwiran, salitang katuwiran, na pinakita sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa katuwiran ng mga Pharisees, at ang sabi ko nga sa inyo last Sunday, na ang statement na ito ni Jesus ay hindi lamang pinapakita sa panahon na iyon na siya ay nasa lupa pa, para sabihin sa mga tao, sa karamihan, ang anong uri ng katuwiran mayroon ng tao. Subalit ito ay, sabi sa inyo last Sunday, na ito ay mayroong kinalaman din sa ating panahon, na down to the ages, ang mga tao ay nabuhay, majority ng mga tao ay nabuhay sa kanilang sariling katuwiran. At yan ay ating na-witness sa ating panahon. So, kung pag-uusapan ang equity of character or act, ay pinakita ng Scripture na ang righteousness of the scribes and the Pharisees ay hindi nagpapakita ng paglakad sa katuwiran ng Diyos. At yan ay nakita na natin last Sunday. Balikan lamang natin lang mga bagay. Kung inyong na-note, John chapter 8, verse 37 to 41, ay pinakita natin doon that these people, they just rely on birth instead of observance of God's will. So, ibig sabihin, sila ay mga proud na mga tao na sila ay kabilang sa mga anak ni Abraham o nasa lineage ni Abraham. At yun ang kanilang pinagmamalaki sa mga panahon na iyon. Do you think na ang ganong kaisipan ay
impartial sa harapan ng Diyos? So, paano naman yung mga tao na hindi binhi ni Abraham? Paano yung mga tao na hindi sila nasa linya ng kanilang ng tinatawag nating ama sa pananampalataya na si Abraham? And other things, nakita rin natin that these people are teaching but do not practice what they teach. So do you think this is fair? Ang mga tao ay dapat supposed to be tagapagturo, tagapag-akay. And that's why, di ba, sabi ni Jesus, these people are blind that leads to the blinds. Mga tao na bulag na umaakay sa mga bulag din naman. And also, nakita natin, these people are doing things for human approval. Binasa natin yung chapter 23, verse 5, then 27 to 28. So, ipinakita rin ng scripture na ang righteousness of the scribes and Pharisees, they just seek to evade the intents of the law. So, ibig sabihin kanilang binabypass or ino-override ang law, ang kautusan. Bagamat sila ay nagsasabi na sila ay nabubuhay or lumalakad sa kautusan ni Moses, but in truth, ito na aking pinakita sa inyo doon sa verse 16 to 22 sa Matthew 23, na ang mga taong ito kapag sila ay naghahandog sa Diyos, sabi doon na ang mga bagay na aming tinanggap ay hindi nila buong puso maibigay sa kanilang mga magulang because they said na ito ay nakalaan na sa Diyos. So there's no equity. Ibig sabihin, walang tama or balanse na paglakad sa salita ng Diyos. And also, these people are just focusing on other things and neglecting the weightier things. Doon naman sa verse 23, nang sabi ni Jesus doon na mabuti ang pag-ikapo, ang paghahandog, at ang ibang mga bagay pa ay inyong dapat gawin, pero hindi dapat pabayaan ang justice, mercy, and faith. At yung isang bahagi na hindi natin napuntahan last Sunday, dahil sa kulang tayo sa oras, yung time na ang mga taong ito ay walang awa na kanilang pinersecute or pinatay ang mga propeta ng Diyos. We can read in verse 29 to 36 sa Matthew 23 pa rin. Ang sabi diyan ni Jesus, "Who to you, scribes and Pharisees, hypocrites." Sabi ng Panginoon, kayo ay mga hipokrito. Because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, yung mga panahon nakalipas, na kailang mga magulang ay pinatay ang mga sugo ng Diyos, ang mga propeta ng Diyos. At ang kailang katwiran, sabi nila, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. So ito ay mga salita ng mga tao na walang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Somehow ito ay pwede natin sabihin na ito ay isang pagmamalaki na hindi daw nila gagawin yung ginawa ng kanilang mga magulang. Kung sila ay nabubuhay sa panahon na yun, ay hindi nila nahayaan ang kanilang kamay ay makabahagi sa dugo ng mga propeta. So paano lang sinasabi kung aming mga magulang ay pinatay ang mga propeta ng Diyos, kung kami ay hindi namin gagawin yun? So ito ay ilang mga kaisipan, mga kapatid, na nagpapakita, these are the righteousness of the Pharisees. So mayroong bahagi ng pagiging proud, pagmamalaki sa sarili, at tulad na akin na ipakita sa inyo last Sunday, itong righteousness of the Pharisees ay dinidescribe ng scripture na ito ay tinatawag na outward or self-constructed performance.
na ito'y nag-uugat sa pag-iingat sa mga rules, sa mga law, para ginagawa nila para makita, to be seen, para makita ng mga tao kung ano yung kanilang character or kung ano yung kanilang ginagawa sa harapan ng mga tao. So, these things, sa mga bagay na ito ay pagpapakilala ng katuwiran ng mga Pharisees ay naghahanap lamang ng approval ng tao. Pero tayo, by the grace of God, ay tinuruan ng Diyos na magtiwala lamang sa Kanya. Do you believe, church, sa umagang ito? Tayo natuto na sumampalataya sa Diyos at magtiwala, at tayo ay tinuruan din ni Paul. If you can read, ating punta ng Hebrews sandali, Hebrews chapter 6, verse 1. Dahil pinakita dyan ni Pablo na gagawin natin ang lahat ng mga bagay if God permits. Kung ipapahintulot ng Diyos, we will do these things. Alin yun? Babalikan ang mga pagtuturo, ang katuruan about maturity, ang laying again of foundation ng repentance. I'm reading Hebrews 6 verse 1. Mga instructions about washings and laying on hands. At binanggit din dyan ni Pablo about the resurrection and the dead and eternal judgment. At sabi niya, gagawin natin ang mga bagay na ito if God permits. Ibig sabihin, hindi tayo mangunguna sa kung ano ang plano ng Diyos. Hindi natin pangungunahan ang kalooban ng Diyos. And even James, chapter 4, verse 13, ay nagpapaalala sa atin, sabi diyan, today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there, engaged in business and make a profit. So maraming mga plano ang tao. Marami tayong mga pinaghahandaan para sa bukas. Yet ang sabi ni James, yet you do not know what your life will be like tomorrow. Wala sa atin dito nakakaalam kung ano yung magiging bukas, kung ano yung mga bagay na mangyari at ipapahintulot ng Diyos sa araw ng bukas. Ibig sabihin, we are totally dependent sa biyaya ng Diyos. For you are just a vapor that appears of a little while and then vanishes away. So yung mga tao ito, yung mga Pharisees na lumalakad according to their own righteousness, to their own knowledge, ay wala silang kamalayan na ang buhay na ito ay katulad lamang sa vapor. Na tayo ay lilitaw ngayon at bukas ay maaring wala na. Maaring tayo ay malakas ngayon, bukas ay mahina na tayo. Maaring ngayon ay marami tayo mga tinatangkilik ng mga bagay material. Pero bukas pwede ito mawala, maglaho, sa isang kisap mata ay pwedeng mawala ang lahat ng bagay. Pero tayo tinuruan ng Diyos na magtiwala sa Kanya dahil ang Diyos ay sakdal sa Kanyang kalooban. For you are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Instead, sabi ni James, you ought to say, if the Lord wills, we will live and also do this or that, but as it is, you boast in your arrogance, and all such boasting is evil. Kaya yung mga Pharisees na nabubuhay sa kanilang self-righteousness, lumalakad para kuhanin ang approval ng mga tao. Hindi nila nalalaman ang buhay. Kung tayo ay walang biyaya na tinanggap mula sa Diyos, it is like a vapor. Hindi natin alam kung anong bagay na pwedeng mangyari bukas or ang mga bagay na pwedeng ipahintulot ng Diyos. So, we just live day by day. Kung ano yung biyaya na meron ngayon, we live by the grace of God. Kung ano yung meron bukas na gagawin ng Diyos, we live by the grace of God. At ang sabi ni James, gagawin natin ito, ang mga bagay na ito. At iyan, sabi niya, if the Lord's wills. And that's why yung katuwiran ng mga Pharisees, hindi namin gagawin yan kung may nabubuhay doon. So they don't know the will of the Lord.
Pero para sa atin, by the grace of God, we know, sabi nga ng salita ng Diyos, wala tayong magagawa sa ating sarili kung hindi ang Diyos ang magpapahintulot. Hindi natin, sabi pa ng kanyang salita na walang anuman ang nagtatayo ng bahay, maliban ang Diyos ang mag-build. Wala tayong matatamong anuman kahit sa buhay na ito, maliban ang Diyos ay kumilos. Maliban ang Diyos ay maging mabiyaya sa ating lahat, wala tayong tatamuhing anuman sa buhay na ito. Ang lahat ng bagay mawawala, matapos. Pero ang salita ng Diyos ay manatili, magpakailanman. Kaya sabi sa ating paksa, unless your righteousness exceeds. So itong pinakita ng scripture na katwiran ng mga Pariseo, ang bottom line talaga niyan is, ang kanilang desire ay makita at makuha ang approval ng tao. Ibig sabihin, ito'y nakafocus sa paningin at approval ng sanlibutan, pero hindi sa paningin ng Diyos. Wala silang layunin para kunin ang approval ng Diyos sa bahaging ito. They just want to be seen by people and to be approved by people. At yun yung aking nabanggit sa inyo last Sunday, na ito yung nangyari sa ating panahon sa harap ng mga nangyari sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao ay kanya-kanya ang pagpapakita ng character kung paano magre-react sa mga bagay na nangyari sa ating panahon. So how people react, kung paano sila nagre-react sa pagtaas ng bilihin, sa mga kaguluhan, sa mga wars and rumors of wars, ay pinapakita lang kung ano yung kanilang pananaw sa buhay na ito. Diba? Kapag dumarating ang kagipitan, lalo na ang gera sa mga iba't ibang bahagi ng sanlibutan, ang mga tao ay nagpapanik, ang mga tao ay tawag niyan, nagkakaroon ng panic buying para ipakita na sila ay handa at maging safe sa mga araw na daraan, sa mga panahon ng kagipitan or ng kaguluhan. Pero ano naman ang gagawin natin kung tayo ay walang kakayahan para tipunin ang ating mga pangailangan in troubles? Ang mga anak ng Diyos ay meron lamang silang kakayahan to pray at magsabi, if the Lord wills. Well, kung papahintulot pa ng Diyos na ako'y mabuhay bukas, then ang Diyos ay mapapurihan. Kung mapahintulot pa ng Diyos na mag-prosper ang mga plano at pangyarihan ang mga bagay na ating inihanda, then sa Diyos ang kaluwalhatian. Dahil ang Diyos ang naghanda, ang Diyos ang naglalagay na lahat ng bagay. So paano nga ba natin mahigitan ang katwiran ng mga Pharisees? Ang sabi sa ating text, ating balikan, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Unless ang ating mga katwiran ay hindi humigit sa katwiran ng mga taong ito. Unless ng ating character, ang ating mga gawa sa harapan ng Diyos, una sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao ay hindi mag-exceed sa character, sa gawa, or sa katwiran ng mga nasa denominasyon sa ating panahon, then by all means, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang mga taong ito ay sobrang sipag sa law. Sobra silang zealous. Sobra nilang binibigay ang buhay nila. To the point ay minsan, hindi na sa Diyos, kundi sa tao. Sabi nga ng mga bagay nangyari sa ating panahon, ang mga tao ay masyadong naka-incline sa kung anong sinasabi ng ministers, ng mga founder, ng mga relihiyon, pero hindi na sa Diyos ang pagtitiwala.
At ang karamihan ay nadadala ng ganitong sitwasyon, nadadala ng mga katuwiran ng mga tao, at hindi na nakakalugod sa Diyos. Huwag niyo kalimutan, ang self-righteousness ay hindi kailanman nakakalugod sa Diyos. At ang mga tao ay nadadala in so many ways. Minsan ay talo pa nga tayo sa pagiging masipag ng mga taong ito, sa pagsunod. Kung tayo ay masayang umaawit, nagagawa din yan ng mga denominations. Kung tayo ay nagagawa nating mabigay ng panahon sa mga practices, nagagawa din ng mga tao yan. Kung nagagawa niyo na maghandog ng ikapo, maghandog sa Diyos sa mga bagay ng para sa gawain, nagagawa din yan ng mga tao. Pero para higitan ang ganong character, ang Panginoon na nagtatanong, except, o siya ay nagpapakita ng isang bagay, except, unless your righteousness exceeds to this righteousness, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gaano pala ang tao kasipag, kahit gaano siya kazil sa kanyang ginagawa, kung hindi ito makakalugod sa Diyos, hindi pa rin siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya doon sa verse 23 ng chapter 23, binasa natin, without judgment, without mercy, and without faith, sabi sa Hebrews, it is impossible to please God. Kaya tingnan niyo mabuti mga kapatid, these people are, sabihin natin, sila ay zealous. Pagdating sa mga sacrifices, ay walang may question. Kaya sabi ko sa inyo last Sunday, pag-uusapan ng pagtulong sa panahon ng mga kalamidad, sa panahon ng mga pangailangan, nagagawa ng mga taong ito ang ganung bagay. But how about us? Pero hindi naman tayo tinawag ng Diyos para gawin lang ang ganung mga bagay. Yun ay mabuti. Pero kung walang panampalataya, walang Diyos na malulugod. At kung ito aayon sa salita ng Diyos, at kung ito ay kukuha lamang ng approval ng mga tao, then hindi ang Diyos malulugod. Kaya ang sabi ni Pablo, kahit bigay natin ang ating buong buhay, kung walang pag-ibig, ay walang kabuluhan. So binanggit doon, without judgment, mercy, and faith. Ibig sabihin, kung ginagawa natin lahat ng bagay pero hindi sa panampalataya, ay wala rin kabuluhan. Amen po ba mga kapatids? Chapter 23 ng Matthew verse 23. So could you imagine, these people are zealous with the law. Sabi ni Jesus, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes of mint, and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. So ibig sabihin, ang mga taong ito ay masyado nang nag-focus sa ibang mga bagay at kanilang nakalimutan na mas pinahalaga ng Diyos ang isang character, ang isang act na mayroong katarungan ng salita ng Diyos, mayroong habag na mula sa Diyos. Ibig sabihin, ginagawa mo ito because mayroong biyaya na kumilos sa iyo. At mayroong pananampalataya, sabi ni Jesus. Pero pinakita ng Scripture that this character, this righteousness na pinakita ko sa inyo, is without equity. At ganyan din ang ating panahon. Ang mga tao ay masipag sa maraming mga bagay. Pero nakalimutan nila, kung walang habag ang Diyos, hindi mo magagawa ang maraming mga bagay, mga kapatids. Ang ating pagparito sa gawain, ang ating paglilingkod sa Diyos, ay nagagawa din ng marami yan ng mga sacrifices, pero sometimes tayo ay kahit minsan maliit na sacrifice, ay hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Di ba?
At alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay gumaganap sa ministry, ibig sabihin, nagagawa natin ang maraming mga bagay, at yung ito ay nagagawa mo na, hindi na ito sacrifice. Ito ay kakayahan para gawin ang isang bagay. Pero kapag ang Panginoon minsan humingi ng panahon, kaunting oras, doon natitest ang ating sakripisyo. Doon natitest kung tayo ay totoong umiibig sa Diyos. Diba? Yung mga kaunti, mga sacrifices na hindi natin na ipagkakatiwala sa Diyos. Minsan, inihingi ng Diyos ang mga bagay na tila hindi pabor sa atin. Pero kung tayo ay mayroong biyaya at habag na tinanggap sa Diyos, kahit gaano pa ito, hindi pabor sa ating sarili, ito'y magiging pagpapala sa iyo kung gagawin mo ng mayroong pananampalataya. So, huwag niyo kalimutan, doon sa mga little sacrifices, doon nasusukat ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Talking about partiality, dahil yan ang ginagawa ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Partiality means favoritism or meron kang kinikilingan. Partiality is a sin against God. Ibig sabihin, hindi ito umaayon sa Diyos. Ang partiality ay nagko-contradict sa nature ng Diyos because sa Scripture, tinuruan tayo na ibigin ang isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Tinuruan tayo na magmahalan sa isa't isa, ibigin ang bawat isa, regardless of condition, anuman ang kalagayan ng bawat isa, kung paano tayo ay pinatawad, magpatawad ang bawat isa, kung paano tayo umibig ang bawat isa. At yan ang pinapakita ng biyaya na mula sa Diyos na nagpapaalala sa atin ang tunay na pananampalataya ay nagre-require ng impartiality. Ang totoong pagsunod sa Diyos ay nagre-require ng maibigin na, kaya nga mayroong tinatawag na brotherly love. Let brotherly love continue, sabi ni Pablo. Anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga kalagayan, let brotherly love continues. Kung kulang man tayo sa isang bahagi, then ang Diyos, ang magkakaloob, ang Diyos ay kikilos, gagawa siya to fill the needs of His people. At kung tayo minsan ay kulang ng lakas para gawin ang kalooban ng Diyos, then ang Diyos ang magkakaloob ng biyaya, ng kalakasan just to fulfill. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa ganon sa aking sarili, kundi sa Diyos na nahabag sa akin. Because ang Diyos ay kailanman hindi natin siya masumpungan that God is or having a partiality in His Word. Let's open our book in our Bible in Deuteronomy chapter 10. So ito ay napakalayo sa kalagayan ng Diyos, sa katangian ng Diyos, kung pag-uusapan ang katuwiran ng tao, ang katuwiran ng mga Pharisees. Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords. Siya ay dakila, the great, the mighty, and the awesome God. Ito yung bayan ng Diyos, ito yung Diyos ng bayan ng Israel. Ito yung Diyos ni Moses, ito yung Diyos ni David, ito yung Diyos ni Joshua, ni Caleb at lahat ng mga propeta. But those people was murdered ng mga taong ito na lumalakad in their own righteousness para kumuha ng mga approval ng mga tao, but not God's. Nakalimutan nila na ang Diyos na tumawag sa kanilang mga magulang is an awesome God, is mighty God, the great I am, ang sabi ng Diyos. At ang sabi niya, who does not show partiality.
Who can say amen, mga kapatid? Hindi siya gumagawa ng pagtatangi. Ganun ba sa Tagalog? Hindi siya nagtatangi ng tao, nor take a bride. Diba? That is our God, mga kapatid. Kailanman hindi mo kayang bayaran suhulan ng Diyos. Hallelujah! Ang katuwiran ng mga Pharisees is to convince people, to approve people, pero hindi sa Diyos. Dahil ang gusto ng mga taong ito ay itayo ang kanilang mga sarili sa lupa, ang kanilang mga personal, mga interest. At yan ang nangyayari sa ating panahon. Ang mga naglalakihang mga relihiyon, mga santo kuno, sabi nila, mga tao na masunurin kuno sa salita ng Diyos, just heard and found out na ang mga taong ito na members INC, na hindi sila pwedeng umabsent sa kanilang mga pagkakatipon. So para siyang batas, para siyang utos na hindi pwedeng suwayin ng bawat member. As far as I know, kung sino man ang hindi umattend na gawain, let's say Thursday, alam mo Thursday ang kanilang pagkakatipon, or Sunday, ang mga tao agad makatikim ng o makatanggap ng parang warning, if I'm not mistaken. At sila ay parang, kumbaga ay ididiin sa isang bagay na tila parang napakalaki ng kanilang nagawa sa ministry. Although ang scripture na nagtuturo sa atin, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na katulad ng ginagawa ng sanlibutan. Amen po mga kapatid? Pero ito yung magagawa natin kapag ang Diyos ay tunay na kumilos sa buhay natin. Kung ang salita ng Diyos ay dumating sa iyo, ang biyaya ay dumating sa iyo, ang kaligtasan ay dumating sa iyo, sabi ko nga, hindi ito pipilitin. Ito ay natural na kikilos sa iyo. Ikaw ay magsasabi, ako'y maglilingkod sa aking Diyos na tumubo sa buhay ko. Ako ay maguburi pa sa Kanya. Ako'y luluwalhati sa Diyos because of His goodness and mercy. Ikaw ay totoong mauuhaw sa presensya ng Diyos. At hindi ka mapipilitan lamang dahil sinabi ng mga ministro. Kaya nga, di ba, yung mga taong ito masyadong proud. Sabi doon sa mga stickers, hindi lang naman sila lahat ng mga relihiyoso sa ating panahon. Sabi doon sa sticker, INC, I am proud to be an INC. Proud to be Iglesia ni Cristo, sabi nila. Dahil ang sabi nila, kung di kayo sasapi sa amin, ay hindi kayo maliligtas. But the truth is, walang relihiyon na tayo sasapian para sa ating kaligtasan. Tayo ay dinala ng Diyos kay Kristo. Ay, ba mga kapatid? Ang ating kaligtasan, ang ating kalayaan sa ating mga kaluluwa, ang sabi nating inawit kanina, ang ating mga kaluluwa ay natitrill sa presensya ng Panginoon, sa pag-auhaw sa biyaya ng Diyos. Doon tayo dinadala ng Kanyang pagkilos. Hindi para kilalanin ng mga tao, hindi para kunin ang approval ng marami. But kung ano ang bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya habang inaawit natin yung kanina, I am praying, Panginoon, nawa maging ganito ang aming mga puso damdamin ngayon. Thrilled by the Lord Jesus. Hallelujah. Thrilled by the inspiration na mula sa iyo. Thrilled para magpuri at umawit, may biyaya, may kagalakan, hindi na pipigilan ng mga bagay na mahina sa lupa. Hallelujah. Para magbigay lugod sa Diyos, hindi para sabihin ng mga tao na masaya ka, para ikaw ay sabihin na ganito, ganun, kaya mo gawin ang maraming mga bagay. Pero ang lahat ng ito ay para sa kalwalhatian lamang ng Diyos. So unless sabi diyan, natin balikan, unless your righteousness exceeds. So anong pinapakita ni Jesus nang kanya sabihin ng bagay na ito? Unless your righteousness exceeds, ibig sabihin ba nito ay ang tinutukoy ni Jesus ay ang ating sariling katuwiran, except your righteousness.
At alam natin by the scripture, mga kapatids, puntahan ko lang ito, no? Bago natin puntahan yung part na yun. By the scripture, nakita natin ang tinatawag na self-righteousness, kailanman na hindi nakalugod sa Diyos. At ito'y tinawag din ni Isaiah na ito ay isang maruming basahan. Isaiah 64:6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat namin mga katwiran ay naging parang basahang marumi. So when we say self-righteousness, ito ay katulad lamang sa filthy rags. Isang maruming basahan. Ano ba yung itsura ng isang maruming basahan? Na parang walang halaga doon sa isang tabi. Hindi siya dapat doon sa isang maayos na kalagayan. Siya ay tuntungan lamang, siya ay tapakan lamang, siya ay madumi na bagay. At ito yung self-righteousness ng tao. It is just a filthy rag sa harapan ng Diyos. At walang Diyos na nalulugod sa isang maduming basahan. Tinatapon nga lang natin yan sa basurahan kapag hindi na magagamit, tapon na. Unless na yung labhan ulit, linisin, at hugasan ng Clorox. Pero yan manatiling madumi as long as yan ay hindi malilinis, yan ay maduming basal sa harapan ng Diyos. Ang self-righteousness ay mayroong tinatawag na the illusion of human goodness. Parang yung mga tao ay nag-iisip na lamang, ito ako, mabuti akong tao. Nag-iilusyon sila na maayos ang kanilang kalagayan. The self-righteousness, mga kapatid. Another thing, self-righteousness is about trusting in self and despising others. So nakita na natin yan, Luke chapter 18, if we will read 9 to 14, yung isang religyoso na Pharisees ay nagmapuri sa kanyang sarili. At ang sabi niya, hindi katulad nitong, sabi doon na tax collector na walang anuman sa buhay. Parang sinasabi niya, walang sa isa yung buhay ng taong ito. But these people are so proud to themselves, despising others. Another thing about self-righteousness, ito ay nagre-reject ng kalooban ng Diyos. It's about rejection of the gospel. At si Pablo ay nagbigay sa atin ng reminder, ng paalala. Ang self-righteousness ay nagre-reject ng kalooban ng Diyos, ng will of God. Ibig sabihin, mas gusto mong i-project ang iyong sarili kaysa ang kalooban ng Diyos. Let's read Romans chapter 10. Chapter 10, verse 2. Just want to show things, mga kapatid, because maaaring hindi tayo aware sa bagay na ito. Hindi naman bago ang mga talata natin binabasa. Pero tayo ay pinaalalahan ng salita ng Diyos. Maaring somewhere or somehow tayo ay nakalimot at mas pinipilit natin na gawin ang ating sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. At yun ay naging dahilan para ang Diyos ay hindi na maging malaya na kumilo sa buhay natin. At tila parang napipigilan ang malaya na Espiritu ng Diyos because mas pinipilit natin gawin ang ating sariling kalooban kaysa sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, nabanggit ko sa inyo last Sunday, kahit yung pagpapahaba ng buhok, di ba? Ito'y pwede maging self-righteousness kung ang purpose mo lamang ay para sabihin, ako'y sumusunod sa Diyos. Pero ito'y isang, sabi nga ng ating narinig last 2 Wednesdays ago, Pastor Abraham, it is a revelation. Ito'y pagsunod dahil naunawaan mo, ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Wala nang pag-alinlangan at wala nang tawag niyan, dalawang isip. So binanggit ko yun because, well, maaring ang iba sa atin ay mayroong ganong kaisipan. Pero huwag niyo kalimutan na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kapahayagan ng biyaya ng Diyos. You're doing things because ito yung sabi ng salita ng Diyos at hindi dahil narinig mo lamang, kundi mayroong sinabi ang Diyos sa iyo. This is what the will of God is. Para gawin ang kalooban ng Diyos.
So self-righteousness is about rejecting of the gospel. Or it also means rejection of the gospel. Sabi dyan ni Pablo, Romans 10 verse 2, for I testify about them that they have a zeal for God. So yun ang sinabi ko sa inyo kanina. These people also have a zeal. Zeal for God. Ibig sabihin, meron din silang zealousness. Yung pagiging masipag para sa Diyos or maging, anong sa Tagalog yun? Meron silang pagmamalasakit sa Diyos na gawin ang mga bagay na ito. Pero kailanman walang Diyos na nalulugod. Why? Because sabi dyan, but not in accordance with knowledge. They had a zeal para sa Diyos, pero ginagawa nila yun hindi sa karunungan ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kundi dahil ito yung sinabi ng tao, ito yung inutos ng tao, ito yung law ng relihiyon, ito yung mga batas sa loob ng relihiyon. Kaya pag inutos ng founder, rally tayo. Yung mga tao, sunod naman. But I doubt na pure INC ng mga nandun. Na haluan na ng mga tao na same feather flocks together. But not, sabi dyan, but not in accordance with knowledge. For not knowing about, sabi dyan, for not knowing about God's righteousness, sa hindi pagkaalam sa katuwiran ng Diyos, and seeking to establish their own righteousness, they did not subject themselves to the righteousness of God. See? Dahil sa hindi pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, ang kanilang ni-establish ay ang kanilang sariling katuwiran ay hindi nila ipinasakop ang kanilang sarili sa katuwiran ng Diyos. So yun ang tinatawag na rejection of the gospel. Ang totoo ay ayaw talaga nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Mas pinipili ng mga tao na sundin ang sinabi ng founder ng mga relihiyoso ng mga tao. Mas pinipili nila na gawin ang mga bagay na sabi ni Jesus, traditions of men, na hindi nakalugos sa Diyos. Pero ang scripture na nagpakita na kailangan natin magpasakop sa righteousness of God. Kailangan natin ibaba ang ating sarili kung nais nating sumunod sa Diyos. Kung nais natin makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin ibaba ang ating sarili, isubmit ang ating buhay sa salita ng Diyos kung nais nating abutin or maabot ang mga pangako ng Diyos sa ating panahon. At pinapakita sa atin ng scripture, this is not the right way para ang tao'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, ang mga bagay. There's no illusion of human goodness para ang tao'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Tawag niyan yung pag-reject sa gospel, sa pag-reject sa biyaya ng Diyos, ay hindi ito yung paraan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yung paglakad sa ating sariling katwiran, yung pag-despise sa mga tao, sa katuwiran ng Diyos, yung pag-despise sa truth na ginagawa ng marami sa ating panahon, sa pag-akala na ito yung paraan to enter the kingdom of God, then nagkakamali ang marami sa ating panahon. Pero anong pinakita ni Jesus sa atin? Balikan natin ang ating teksto. Unless your righteousness. So obviously, hindi tinutukoy ni Jesus ang ating sariling katuwiran. Your righteousness, it means isang bagay na dating wala sa'yo. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, mga unbeliever pa tayo sa Diyos, nabubuhay tayo sa ating sariling katwiran, right? Pero nung tayo ay inabot ng biyaya ng Diyos sa magitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng ating sariling katuwiran. At sino sinasabi ni Jesus? Unless your righteousness, hindi niya tinutukoy yung ating sariling pangatwiran, kundi katuwiran na dumating sa atin. Hallelujah! Which is the righteousness of God. Kung ito'y, sabi niya,
except or unless your righteousness exceed to the righteousness of the Pharisees. So mayroong tinutukoy si Jesus na isang bagay sa mga mananampalataya. Hindi ito yung tungkol sa buhay natin before. Ito yung tungkol sa mga bagay na atin ang tinanggap sa Diyos. Hallelujah. Na kung tayo ay sumampalataya sa Diyos sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus, then dumating sa iyo ang katuwiran ng Diyos. Ano sabi sa ating text, ating balikan, Matthew 5 verse 17, do not think that I come to destroy the law or the prophets. Huwag nating isipin na dumating si Jesus para sirain or destroy ang mga kautusan ng mga propeta. Na ito ay kautusan ng Diyos sa lumang tipan. I did not come to destroy but to fulfill. Hindi siya naparito para suwayin ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos. At yun ang pinapakita ni Jesus sa mga believer. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sumuway lagi o pa rin sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos na mahabagi na tumawag sa iyo ay nagbigay ng katuwiran. And it is now your righteousness by the grace of God. Because Jesus, nang siya'y pumarito siya to fulfill the law, para tuparin, para gawin ang lahat ng bagay doon sa kautusan. Jesus came to fulfill the law. Sabi doon sa ating binasa, every jot, every tittle, or mga koma, or mga tuldok, lahat yan ay hindi, sabihin, ito'y gagawin ng Diyos or pangyayarihin. Walang tuldok kuwit na hindi mangyayari. Ano sabi sa verse 18? Ba't balikan? For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. At yan ay nangyari when Christ came, because Christ is the end of the law. Doon sa Romans chapter 4 verse 14, kung ating tutuloy pagbabasa, Christ is the end. Siya yung pinakadulo. Siya ang katuparan ng lahat ng katuwiran ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya. Lahat ng sumampalataya ay tumanggap ng katuwiran na mula sa Diyos. At yan ay tinanggap natin through the Lord Jesus Christ. Romans 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sa bawat isa ng sumasampalataya. So ano yung pinapakita ni Jesus? Except your righteousness exceeds, at ang katuwiran na ito ay hindi ang ating sariling katuwiran, but the righteousness of God through Christ. When Christ came sa buhay natin, siya ang nag-fulfill para gawin ang katuwiran ng Diyos. Tama ang sinabi ni Pablo, hindi sa ganang aking sarili, kundi sa Kanya na nananahan sa akin. So para pala gawin ang kalooban ng Diyos, para tayo ay totoong makasunod sa salita ng Diyos at ganapin ang katuwiran ng Diyos, kailangan nating tanggapin ang katuwiran na ito through Christ. At ito yung magdadala sa atin saan? Papasok sa kalwalhatian. Ito yung na-miss ng marami sa ating panahon. They don't care about the gospel of Christ. Ang kanila'y sapat na makasunod sa law at sa marami mga tuntunin. But na-reject nila ang mga weightier things, mga bagay na kalooban ng Diyos. Pero sa atin, hindi ganon, mga kapatid. Kahit tayo ay mahina pa sa laman o walang-wala ng mga material na bagay. Hallelujah. As long as you are in the righteousness of God, ikaw ay pumapasok sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay mayroong lakas para lumakad sa kalooban ng Diyos. Kahit pang katawan ay minsan may mga karamdaman na sa iyong puso ay may pagkilos pa rin ang salita ng Diyos. At ito yung nag-aakay sa iyo para gawin ang buong katuwiran ng Diyos. Para ikaw ay turuan sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dyan, to everyone who believes. Tayo po ba ay sumasampalataya sa umagang ito, mga kapatid? To everyone who believes.
sa iyo na sumasampalataya. Hindi mo problema gawin ang kalooban ng Diyos. It is Christ will fulfill for you. Hindi natin kailangan ng ating mga sariling kakayahan. It is Christ who will work for you. Hindi natin kailangan ng mga founder, ng mga naglalakihan, ng mga backers sa government. Ang Diyos ay may magagawa sa pangailangan niyo. Hindi natin kailangan kunin approval ng marami sa ating panahon para tayo ay tulungan sa ating mga pangailangan. Kaya mga kapatids, never tayo, as far as I know, as far as I understand, never tayong tinuruan, even ang ating Pastor Franco before. Kapag meron tayong mga pangailangan, hindi mali na lumapit sa mga nasa government. Pero unahin natin tawagin ang kabutihan ng Diyos. Unahin lagi natin ibigay ang ating tiwala sa Diyos dahil may magagawa siya. All things are possible. Only believe! Para gawin ang kalooban ng Diyos, para tayo ay magtamo ng biyaya, ng pagtatagumpay at kalakasan. Only believe! All things are possible. Huwag tayo masyado magdepende sa karunungan at kalakas ng tao. Totoo yun, makakatulong sila. Pero huwag natin kalimutan, sabi nga kanina, kahit gaano karami ang ating mga pagkukulang, ang biyaya ay higit na mayaman, malaki, dakila. Hallelujah! Though our sins are many, sabi ng awit, His mercy is greater. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa mga panahon na ito. So everyone who believes, yan ang sabi ng Panginoon. Sabi ni Paul, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Till heaven and earth pass away, walang bahagi ng salita ng Diyos ang hindi tutuparin ng Panginoon sa buhay natin. Inawit na natin kanina, sino ang nagalak sa mga awit para sa Diyos kanina? What a friend we have in Jesus. Hallelujah. He is all in all, our healer, our supplier, our redeemer. Hallelujah. Siya ang ating kaligtasan sa panahon ng mga trouble, sa panahon ng kakulangan. Siya ang ating pangangailangan. Hallelujah. So everyone who believes, Christ is the end of everything. Kaya sabi diyan, unless your righteousness exceeds. Dahil ang gusto talaga sabihin ng Panginoon, unless Christ fulfill God's righteousness sa atin, hindi natin mahigitan ang mga katuwiran ng mga denominasyon sa ating panahon. They are so zealous for God sa maling paraan. Masipag sa maraming mga bagay. Masunurin sa mga utos ng mga tao. Masunurin sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa kautusan ng Diyos o pagdating sa katuwiran sa paglakad sa kalooban ng Diyos, marami ang umaaray. Marami ang hindi makasunod. Di ba? Sa atin na lamang. Kamusta na yung mga young sisters na for a long time ay na-witness natin, kahit man ako, tayong lahat, ay na-practice natin magpahaba ng buhok. Walang halos sumahid na gunting dyan. But for a while, wow, parang napapantay na. Ano kaya nangyayari sa ating pananampalataya? Tayo ba ay mga tagasunod lamang ng tao o tagasunod ng katwiran ng Diyos? Pero sabi nga, ang paglakad sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay kapahayagan. At kailanman hindi mo ito gagawin kung hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. At sa atin, sa mga nakakakita, well, just pray. Kung sabihin natin, bakit sila ganun? Bakit itong sister na ito, ang tagal na sa ministry, bakit yung pantay niya ay, yung buhok niya ay pantay pa rin? Wala ba siyang, hindi ba niya narinig ang salita ng Diyos? Well, idalangin lang natin. Dahil maraming nahuhuli, may mga nahuhuli na nauna sa biyahe ng Diyos. Hindi tayo nagkakasabay-sabay ng kapahayagan, ng pagkaunawa. Pero hindi tayo manatiling mangmang, sabi ng Scripture. Ang sabi ni Pablo, ang kamangmangan ay pinalipas na ng Diyos. Ibig sabihin, pinasagana ng Diyos ang kanyang katuwiran by His Word at wala na ang taong may dadahilan pa. Kung ikaw ay lalakad in your own righteousness, hindi yan magdadala sa iyo sa
kaharian ng Diyos, yan ay kukuha lamang ng approval ng mga tao at ikaw ay magiging isang kilala sa sanlibutan but not hindi sa biyaya ng Diyos. Noon sabi ni Jesus, unless your righteousness exceeds to the righteousness of the Pharisees. So isang bahagi dyan na pinapakita ng Scripture, unless Christ fulfill. Because Christ is the ends of the law for righteousness. Kapag hindi natin nahigitan ang katwiran ng mga tao sa huling mga araw, sabi ni Jesus, hindi tayo makakapasok sa kalwalhatian, sa kaharian ng Diyos. Pero sino sa umagang ito ang may panampalataya at nagdi-desire, I want to go in the kingdom of my Father. Hallelujah! Ako'y sumasampalataya, ako'y papasok doon sa kalwalhatian. Hallelujah! Hanggang sa makita ko siya ng mukhaan. But without the righteousness, hallelujah, sabi ni Jesus, you can never enter the kingdom of God. Because ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makaparoon sa Ama doon sa kaharian ng Diyos maliban sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ni Jesus, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you can never by no means enter into the kingdom of heaven. Ibig sabihin, kung wala ka kay Kristo, kung walang Christ sa buhay mo, walang salita na naitanim sa puso mo para ikaw ay lumakad sa panampalataya, para ikaw ay lubos na magtiwala sa Diyos, you can never see the kingdom of God. Ang mga tao ay nabubuhay in self-righteousness, not knowing, sabi natin binasa kanina, na hindi ito ginagawa nila sa karunungan o sa pagkaalam ng biyaya ng Diyos. Tinanong ko kayo last Sunday, why righteousness is connected sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Bakit nga ba? Sabi ni Jesus, except your righteousness exceeds, you can never by no means to enter into the kingdom of heaven. Bakit kailangan ng katwiran ng Diyos? Napaganda ng statement na sinabi ng prophet sa ating panahon, God is righteousness, and God's kingdom was established in righteousness and peace and life. Ang kaharian ng Diyos ay na-establish by righteousness, and those who want to enter God's kingdom will be lived in righteousness. Yung mga tao na mayroon silang pag-auhaw sa kalwalhatian, sa kaharian ng Diyos, kailangan mong mabuhay sa katuwiran ng salita ng Diyos. Otherwise, hindi ka makakapasok. Because the kingdom of heaven built or founded in righteousness. And those must enter, kailangan may dala-dala silang katuwiran. Hindi ng tao, kundi ng Diyos. And that's why, gaano kahalaga ito sa ating panahon, mga kapatids. Yung inaakala natin na masipag na tayo, mayroong ibang mas masipag sa atin. Pero hindi natin ito ginagawa, ang ating pagiging masipag sa gawain ng Diyos sa ating sarili. It is by the grace of God. Ginagawa natin ito by faith, believing. Inuuna natin ang mga bagay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, unahin yung aking katwiran at ang lahat ay susunod na. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, believing na may magagawa siya sa ating pangailangan. Hallelujah! At hindi niya tayo hayaang nakahang sa ere. Laging mayroong paraan ang Diyos sa ating mga pangailangan. Unahin lamang natin ang Kanyang kalooban. Lahat ng ating mga pangailangan, sinusumasampal tayo sa magang ito, may magagawa ang Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga dalangin, mayroong provision ng Diyos. Sa ating mga hinaing, mayroong kaloob na inihanda ang Diyos para sa iyo. Dahil nakita niya ang iyong pananampalataya, believing, kahit sa panahon na ikaw ay walang-wala na, inuuna mo pa rin ang gawain ng Diyos. Hindi ibig sabihin na inyong pinababayaan ang ating mga pangailangan. Pero alam natin kung paano natin balansehin ang ating mga gawa sa harapan ng Diyos. So itong katwiran na mayroong balanse, tama na character, mayroong equity of character, ay malinaw na pinapakita sa atin ng Scripture.
Let's read 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Dahil ang sabi ng prophet, God's kingdom was established by righteousness. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta makapasok sa kaharian na ito ng Diyos in our own self, in our own strength and minds. Kahit gaano tayo kakazil, kasipag, kung hindi natin ginagawa by knowledge, by understanding, by faith, yung pagiging masipag mga kapatid isang araw, manghihina yan. Yung pagiging sinasabi mo na ikaw ay tumutupad sa iyong tungkulin, ginawa mo lahat, nag-sacrifice ka sa maraming mga bagay. Isang araw, kung hindi yan sa panampalataya, yan ay matatapos, mapapagod ka. Pero sa atin na mayroong tinanggap na katuwiran mula sa Diyos, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 1:30, but of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us righteousness. Papaano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Through the righteousness of God in Christ. At ang sinumang na kay Kristo ay may katuwiran ng Diyos. At yun ang sinasabi ni Jesus, except your righteousness. Hallelujah. Dahil ang ating mga katuwiran ay merong hangganan. Hindi natin kayang lampasan ang mga katuwiran ng mga religyoso sa ating panahon. But if we have Christ sa buhay natin, walang bagay na magiging mahirap sa pagsunod sa Diyos. Walang bagay na magiging imposible sa Diyos. Do you believe, church, sa umagang ito? Maari hindi tayo aware. Pero gusto ko itong sabihin sa inyo, sa bawat isa na nasa ministry. Totoo yun. Sabi sa inyo kanina, sinusubok ng Diyos ang ating pagtatapat sa ministry sa mga maliliit na mga sacrifices. Because kung sa maliit ay hindi natin kayang sumunod, gaano pa kaya yung mga malaki na i-require ng Diyos para sa ating paglilingkod sa gawain ng Diyos? Di ba? Pag hindi pabor sa ating paningin at pangailangan, hindi natin kayang sumunod sa katuwiran ng Diyos. So yun mga kapatid. Because I was grieved when I called meeting ng afternoon, pero marami sa atin, o ilan sa atin, hindi kayang, express ang pag-ibig kahit gaano. Kahit gaano ito against aking sarili. It is because this is, kung ito kalooban Diyos, I will go, Panginoon. Yung mga maliliit na mga sacrifices, doon masusubok gaano tayo nagtatapat sa ating tungkulin sa Panginoon. Because yung mga bagay na nagagawa natin ay hindi ko na masabing sacrifice yan because you are used to do it. With gladness, with all joy, with all these things para sa Panginoon. Pero sa mga panahon na kailangan tayo ng Panginoon because mayroong gustong sabihin ng Diyos para sa atin, nahihirapan tayong gawin alang-alang sa Kanyang pangalan. Kay Kristo, siya ang ating katuwiran. Sabi ni Pablo, but of Him you are in Christ, and Jesus, sabi ng Christ Jesus, who became for us God's righteousness. So magitan niya, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Without this righteousness, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. You can never see God. You can never enter into glory. Kung wala kang karanasan ng inspirasyon na ito na mula sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gasino na yung isang oras, samahan niyo ako sa panalangin. Nang Panginoon ay haharap sa Kanyang judgment, sa crucifixion. He is praying sa Gethsemane while His people is sleeping on the other side. Sabi niya, ilang oras lang ay hindi ninyo ako nasamahan. You see?
Pero kung tayo ay mayroong totoong pagmamahal sa salita ng Diyos, walang malaki at maliit na panahon o walang bagay na mahirap o hindi mahirap sa atin, gaano man ito kaliit, we will do our part sa biyaya ng Diyos. Gaano man ito sa tingin natin parang hindi mahalaga. Pero ito'y mahalaga sa biyaya ng Diyos. Notin niyo mga kapatid, ang word na exceeds sa ilang mga sandali. Except your righteousness exceeds. Ano ibig sabihin ng salita exceeds? Sa Greek word is to superabound. Except your righteousness superabound to the righteousness of the Pharisees. To exceed means to have more abundance. Kung sa pagandahan lamang ng sanctuary ay wala tayong may harap sa mga tao, sa technology ay wala tayo. Baka lagi silang ma-open sa mga echo, sa mga unnecessary sounds during services, which we desire na maging maayos ang lahat. Alang-alang sa kaayusan ng gawain ay ma-minimize ang marami. Pero hindi nga natin nagagawa because of mga kakulangan sa mga pangailangan. Pero hindi yun nagmamatter. As long as ang Diyos ay gumagawa at kumikilos sa buhay mo, hindi yun nakakapigil sa gawa ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, it matters. And that's why ginagawa nila lahat sinisikap maayos. Sounds, lightings, ano pa, yung ambience ng lugar para yung mga tao ay maging masayahin daw sa pag-worship sa Diyos. Kaya nga nangangaral sila, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tapos na. Then they will sing. Mas maraming panahon ng pag-awit. So hindi naman sinasabing mali ang pag-awit. As long as you will sing through the Spirit. Pero ang sinasabi niya ni Jesus, to exceed is to superabound. At mahirap yun gawin sa panahon na ito. Dahil hindi yun ang ating purpose para makipag-compete sa mga malaking mga reliyon sa ating panahon. Alalahanin nyo ang wika ni Jesus, do not fear, little flocks. Kayo na aking tupahan, kayo na aking kawan, ay maliit sa mata ng sanlibutan, pero huwag kayong matakot, dahil ako'y sa inyo, ang sabi ng Panginoon. At hindi natin kailangan makipag-compete sa mga tao sa mga panahon na ito. Ang kailangan natin ay ang Kristo sa buhay natin by His Word para masurpass natin at mahigitan ang katuwiran ng mga reliyoso sa ating panahon. To exceed means to superabound or to have more abundance. To increase over and above. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay na kay Kristo, tayo ay mga pinagpalang lubos ng Diyos. Superabound sa Tagalog ay sumasagana ng labis. Kung meron palang pagkilos, ang salita ng Diyos sa buhay natin, ang katuwiran ng Diyos ay kumikilos sa atin, malalagpasan natin ang katuwiran ng mga relihiyoso sa ating panahon. At yun ang sinasabi ni Jesus, except you exceed your righteousness to the righteousness of the Pharisees, ay yun din ang pinapakita ni Kristo sa buhay natin sa ating panahon. Maliban na ating mahigitan, hindi sa ating sarili, hindi natin kailangang tapatan yung ambience, yung kagandahan ng material na bagay ng mga reliyon sa ating panahon. At alam niyo ba, ang isa sa pinagmamalaki ng mga reliyon sa ating panahon, yung mga nagagandahang mga katedral? Right? Yung mga mataas na mga tatsulok, ng mga matutulis ng mga gusali, yung mga talaga namang hindi mahulugang karayom, sabi nila, napakalinis, napakaayos. Pagdating sa choir, they're so smooth ng mga awit nila na talagang tatayo ang balahibo mo sa mga boses na ito. Pagdating sa mga ganung mga bagay ay hindi natin kayang tapatan ito. Pero sabi ni Jesus, except you exceed their righteousness. Ang kailangan pala ng iglesia ay ang
salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para tayo ay mag-superabound. Para mahigitan natin ang katuwiran ng mga tao sa ating panahon, lumakad tayo sa katuwiran ni Kristo. Lumakad tayo sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at ating mahihigitan ang gawa ng mga sanlibutan sa ating panahon. At yun dahilan, meron tayong mga desire. I want more of Jesus. I want more of His presence. Sino sa inyo meron dalangin yan sa umaga ito? I want more of you, Lord Jesus, sa buhay ko. Hallelujah! Gusto ko maranasan what a friend we have in Jesus. Sa panahon na ako may pangailangan, nariyan siya para sa aking mga pangailangan, sa aking panalangin, sa aking pagluhod. Laging mayroong Diyos, mayroong tumutugon lagi sa aking mga panalangin. Hallelujah! Totoo yan mga kapatid, ang biyaya ito ng Diyos ay pasaganahin niya sa buhay natin. At doon sa salita ng Panginoon, I can say also, sa ilang mga sandali. So hindi pala mahirap. For a while, ito'y naging mga palaisipan din para sa akin mga kapatid na para nga namang imposible. Imposible na mahigitan natin ang mga relihiyoso sa ating panahon. Do you agree? May mga tao na kayang basahin ang from Genesis to Revelation, kaya nilang sauluhin. Kaya nilang balik-balikan ang maraming mga bagay sa lumantipan without reading the scripture. Eh tayo, nahirapan pa tayo sa ambay yung aklat ni Habakuk. Naku, hindi ko makita. Sa ambay yung aklat ni ganito. Pero by the grace of God, hindi yun ang bottom line. It is good to know the chapters and the books, to memorize them all. But it's good also to know, it is great to know na ang Espiritu ng Diyos ang siyang bahalang magkumilos sa iyo at magpaunawa at magpahayag kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi pala imposible na mahigitan ang katuwiran ng mga Pharisees. Because when Christ came, nang siya ay pumarito sa atin, sabi nga sa inyo kanina, nagkaroon tayo ng ating sariling katuwiran. Tinawag yan ng Panginoon na your righteousness. Let's go to Philippians chapter 3, verse 7. So hindi po yun tumutukoy sa ating sarili. No, when we say your righteousness, but Jesus speaks about God's righteousness na kung ito'y nasa atin, so hindi pala imposible na mahigitan ang kasipagan ng mga tao. Dahil magagawa mo lahat ng bagay by the grace of God. Sino sumasampalataya sa umagang ito? Do you believe magagawa natin lahat ng mga bagay? Ang biyaya ng Diyos ay, kung ang biyaya niya ay sumasagana sa atin, then magagawa natin ang lahat ng bagay. Pero dito sa isang kaisipan na pinapakita ni Pablo, Philippians chapter 3, kailangan natin iwan ang lahat ng mga bagay na hindi na makakatulong sa atin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya, but what things were gained to me, verse 7, this I have counted loss for Christ. Handa ba tayong tawag niyan, malugi sa isang bahagi? Tamuhin lamang natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Sino sa umaga ito ang mayroong ganyang desire? Handa ako, Panginoon, na malugi sa isang bahagi. Huwag lamang ako, hallelujah, malugi sa biyaya mo, Panginoon. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Sa magitan nito, ng panampalatayang ito, hallelujah, o sa ganitong pangyari, ay nagtiis ako ng maraming kalugihan. Sabi niya, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Si Pablo ay willingly, hallelujah, nagbigay daan sa kung ano ang katuwiran ng Diyos, to the point na kailangang iwan ang mga mahalagang bagay sa lupa, hindi para kanyang tamuhin ang biyaya ng Diyos sa magitan ni Kristo. And be found in Him, sabi diyan, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Si Pablo ay
Naging mababa ang kanyang puso at hindi niya alintana na malugi sa maraming mga bagay. Huwag lang siya mawalan ng biyaya na mula sa Diyos. Huwag lamang niya hindi may pamuhay ang katuwiran ng Diyos. Handa siyang malugi sa mga maraming mga bagay sa lupa. At yan ang isang mababang puso, mga kapatid, sa umagang ito. Kung tayo ay handang mawalan ng mga mahalagang bagay sa buhay natin, huwag lang tayo malayo sa kalooban ng Diyos. Sino sa inyo mayroong ganyang dalangin? Huwag niyo kalimutan, magagawa ng Diyos isauli ang mga bagay na pwedeng mawala sa iyo. Just like what happened to Job, maraming bagay na naalis na wala sa kanyang buhay, pero ito ay ibinalik ng Diyos 2 times, 3 times, 4 times. Higinitan ng Diyos ang mga bagay na kanyang tinanggap noong una, kaysa sa panahon na siya ay nilingap ng biyaya ng Diyos. So you see, we gain righteousness through, sabi dyan, through faith in Christ. When Christ came to our lives, nagkaroon tayo ng ating tinatawag na sariling katuwiran. So hindi lang ito basta dumating sa atin ng ganun-ganun lang, ito ay sumagana din naman. John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Anong sabi ng katuwiran ng Diyos? I came so that they would have life and have it abundantly. Amen po ba, mga kapatid? Dumating si Kristo sa buhay natin at hindi lang siya basta nagbigay, siya ay nagkaloob ng saganang biyaya para sa iyo. And that's why sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Hallelujah. So walang bagay na mahirap kung tayo ay lalakad sa pananampalataya sa katuwiran ng Diyos, magagawa natin ang maraming mga bagay. Do you believe it, church, umagang ito? Sino ang magsasabi, I can do all things through Christ? Mga kapatid, hindi yan. Minsan yan ay misquoted ng marami sa ating panahon na magagawa nila maraming mga bagay kahit sa sports, kahit sa larangan ng mga bagay, ng mga businesses. So, wala namang problema riyan kung ikaw ay sumasampalataya. Pero yung statement na yan ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto or Philippians, we can read in Philippians chapter 4 verse 11 to 13, it's all about the righteousness of God. Hindi tayo mahirapang sumunod at lumakad sa katuwiran ng Diyos kung wala si Kristo sa buhay natin. Nang sabihin niya, I can do all things through Christ who strengthens me, he speaks of the righteousness of God na kailangang maranasan or kinakailangang lakaran ng mga mananampalataya. So let's go on Philippians chapter 4, ating puntahan ng part na ito. At sa ilang mga sandali, we will cap this message. So pinakita ko sa inyo, mga patids, hindi pala imposible na mahigitan ang mga katuwiran ng marami sa ating panahon. We only need Christ sa buhay natin para tayo ay makalakad, nagtatapat sa Diyos sa mga panahon na ito. Philippians 4 verse 11, sabi diyan, not that I speak in regard to needs, for I have learned in whatever state I am to be content. Dalangin ko na maging gayon ang bawat isa sa umagang ito. Matuto pa tayong kontento sa kung ano yung kalagayan natin ngayon. Sometimes, nahuhulog tayo o nauwi tayo sa maraming mga pananagutan sa buhay. Ang dahilan, hindi tayo natutong makontento sa mga maliliit na bagay. Because minsan tayo nagdi-desire out of the blue. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos, pero minsan pinipilit natin. Pero sabi ni Paul, I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased. Alam niya kung paano siya maging mababa. I know how to be abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry. Ibig sabihin, anuman ang mangyari sa kalagayan ng mga mananampalataya, ay matututo tayo sa maraming mga bagay. Mababa lagi ang ating puso para magtiwala sa Diyos at lumakad sa kanyang salita na may pananampalataya that all things are possible. Sabi niya, I have learned both to be full and to be hungry. Kapag sa panahon ng kagutuman, ay meron tayong puso lagi mababa, mapagpasalamat pa rin sa Diyos, maging sa kawalan, we say, Lord, salamat sa iyong salita sa buhay namin.
Hindi lamang sa tinapay na ubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na sinasalita ng Diyos. Katulad sa ating panahon. Hindi tayo nag-aalala sa mga pangailangan bukas. Meron ba tayong ganyan panampalataya sa umagang ito? Hindi tayo masyadong worried sa mga bagay ng bukas. We plan. And we do things para may ayos ang lahat ng bagay. Pero tayo ay lagi nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. If God wills, if God permits, we will do this and we will do that. At yun isang tamang puso, mga kapatid, sa katuwiran ng Diyos. Sabi niya, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. Kahit man ang mga lingkod ng Diyos ay hindi exempted sa mga sufferings. At dito pumasok yung very famous na mga salita. I can do all things through Christ who strengthens me. Ano man ang kalagayan natin. And sometimes, sabi nila, ang paglakad sa katuwiran ng Diyos, you may be lost something. Sa isang bagay ng scripture, sabi doon, we may suffer because of righteousness' sake. Hallelujah. Pero sabi ng scripture, do not fear. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa, dahil ang Diyos hindi tayo pinagkulang kailanman ng ating mga pangailangan. Matutulaman tayong lumakad sa katuwiran ng Diyos. Hallelujah! At hindi tayo mabalisa sa approval ng mga tao as long as ang Diyos ay nalulugod. Walang bagay na mahirap para gawin ang mga anak ng Diyos. Ang ating mga puso lagi ay mayroong puso mababa sumasampalataya. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya doon sa dalawa na, ang sabi doon ng tax collector, at saka nung Pharisees, ang sabi niya, hindi katulad na ito na maningil ng buwis, kawawa naman. Ay halos, walang pangailangan. Hindi tulad ko, ako ay tao na, sabi niya, kaya kong gawin ito, kaya kong mag-ayuno, kaya kong mag-igapo, kaya kong maghandog sa Diyos, kaya ko ang lahat ng bagay. Pero sabi ng scripture, ang mahirap na yon, yung pulubin na yon, ay mas inaring ganap ng Diyos. Nang siya ay lumapit sa Diyos at nanalangin, lumalapit siya, humingi siya lagi ng mercy and grace. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, o ang katuwiran ng Diyos, ay hindi sinusukat ng talino or kapangyarihan ng tao. Ang mga relihiyon sa ating panahon, they practice power because of the name, yung pangalan, because of the founder, because of mga bagay na malaki sa ibabaw ng lupa. Pero tayo, sabi ng scripture, mapalad ang mga tao na lumalakad sa pananampalataya. Hallelujah. Mapalad ang mga tao na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga tao na mayroong karanasan to superabound sa mga bagay na ginagawa ng Diyos upang siya'y makapasok sa kaharian, sa kaluwalhatian ng Diyos na kanyang ipinangako sa uling mga araw. Do you believe, church, na mayroon pang biyaya ang Diyos sa uling mga araw? That your life, hallelujah, by the grace of God, ay pararanasin tayo ng Diyos ng kalagayan na superabounds. Hindi ito mga material na mga bagay lang. Yet kung ang Diyos ay magkaloob, ang Diyos ay maluwalhati sa mga bagay na ito. Pero ito ay may kinalaman sa iyong panampalataya. Ang pagyaman sa panampalataya, ang paglago sa karunungan ng wisdom ng Diyos, ang paglago sa maraming pagtitiis, ang paglago sa kahabagan ng Diyos. Ito yung magpapayaman sa iyo. Ito yung magpapalaki ng iyong karanasan sa Diyos para mahigitan mo yung mga gawa ng tao sa uling mga araw. And those people who lives in iniquity. At alam niyo yung part na yan, mga kapatid, lalobi ng Diyos, pag-aaral natin yan. Because, sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, manggagawa ng mga katampalasanan. Those who works iniquity. Yet they lived. Sabi doon, kami ay nagpalayas ng mga demonyo, kami ay ganito, ganon, ginawa namin ang salita mo, Diyos, o ang yung mga pangako ay aming ginawa. Pero yet, ang Diyos ay hindi nalugod. And they found themselves workings of iniquity. Gayon din naman sa ating panahon, mga kapatid, as we are closing. Bagamat hindi nagde-define ng ating pagkataong loob
kung malakas ka o hindi malakas magpuri sa Diyos. Pero kung meron kang karanasan ng binhi ng salita ng Diyos, ng anointing, ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hindi ka mananatiling tahimik sa iyong buhay. Ikaw ay hindi man natin sinasabi na halos maputulan ka ng litid sa iyong leeg para sa pagpupuri sa Diyos. Pero meron kang expression. From the abundance of your heart, the mouth speaks. Mula sa puso na pinayaman, yung word na superabound, ikaw ay pinasagan ng labis ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka magpuri at magpasalamat sa Diyos na nagpapala ng iyong buhay. From the abundance of your heart, your mouth will express all the goodness, all the great things the Lord has done sa buhay mo. At ito yung magsasabi, ito yung magpapakilala ng katuwiran ng Diyos na ikaw ay mayroong tamang puso na nagbabalik sa Diyos ng kalwalhatian regardless ano man ang ating mga karanasan sa panahon na ito. And that's why sila mga sandali mga kapatid, even sa Psalms ay nagpuri si David. Ating punta ng Psalms 111 verse 1 and we will close. Sa lumang tipan pa lamang ay in-express na itong papuri sa Diyos through the righteousness. At ipinakita na nito how righteousness of God affects their lives. Ang sabi diyan, praise the Lord, verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. Remember, diba sabi ko sa inyo last Sunday, ang lahat ng kautusan ay nauwi lamang sa dalawang bagay. Una, yung two great commandments ng Lord. Iyong ibigin ng iyong buong puso ang Diyos, buong kaisipan, buong lakas, buong kaluluwa. At ito yung na-miss ng mga Pharisees. Because kapag inibig natin ang Diyos, it is impossible na iyong i-break ang commandments ng Diyos. At ikalawang bagay, sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa ng tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So how you carry yourselves, that's how you will love your brethren. At pag yan na ginawa mo, magagawa mo na yung mga kautusan ng Diyos. So nauwi lamang sa dalawang bagay ang kautusan. At yan ay sa magitan ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, I will praise the Lord, I will give thanks to the Lord with all my heart. In the company of the upright and in the assembly. Kaya nga ang buong kapisanan o sa loob ng kapisanan, hindi maaaring na tayo ay hindi aawit, magpupuri. Huwag nating katamaran ng pagtaas ng kamay para sa Panginoon. Di ba? Kahit yun man lang mahigitan mo yung katuwiran na mareliyoso sa ating panahon. You can raise and lift your hands without guilt sa buhay mo dahil ikaw ay pinatawad ng lubos ng Diyos. You will sing with all gladness. Sa pag-awit, huwag nating tipirin. Huwag nating hayaan hindi tayo makaawit sa Panginoon. Kahit man lang sa pag-awit ay malagpasan natin ang katuwiran ng mga reliyoso sa ating panahon. Masyadong bilib ang mga tao kay Gary V. Kapag siya'y umaawit at sumasayaw na, humihiyaw ang marami. At alam ng mga tao, he is so religious. Ginagamit ang mga salita ng Diyos. The Lord will lead me. Ano yung maawit niya? Ginagamit ang mga salita ng Diyos para sa kaniyang katuwiran. Yet, ang Diyos never been pleased sa buhay ng mga tao. Hindi ko pinapangarap na maging katulad tayo ni Gary V. Ang akin lamang, Panginoon, malakaran ko lang ang iyong katwiran. Hindi tayo mahihirapan sumunod sa maraming mga bagay ng Diyos. Di ba? Yung pagsisikap natin na bigyan lugod ang Diyos in fellowship sa mga panahon na kung tayo ay lagi nang huli sa gawain, dapat meron tayong puso na nagsisikap, Panginoon, ayoko nang laging gano'n, ayoko nang mahuli sa gawain. I want to be in your presence as long as I can. To please the Lord, not to please man, kundi bigyang lugod ang Diyos. Dahil maraming mga tao zealous para gawin ang bagay na ito. Doon nga sa amin, tuwing lalabas kami ng bahay, wow, talaga mamamangha ka. 7,
6:30, ang mga tao nandun na, nanalangin na, nagtitirik na ng kandila, nagnunobena na, nanalangin na sa kanilang Diyos. May mata, hindi makakita, may tainga, hindi makarinig. Kaano pa kaya tayo na mayroong totoong Diyos sa buhay natin? Di ba? Kung hindi mag-exceed ang inyong katuwiran sa buhay ng mga taong ito, hindi tayo makakapasok sa kalwalhatian ng Diyos. Kung masyado na tayong nababad sa ganitong kalagayan, na hindi na tayo masyado nagmamahalaga sa mga maliliit na bagay. Sa mga pananalangin. At yun dahilan, binigay ng Panginoon ang inspirasyon para tayo bigyan ng panahon to pray. Because whether we like it or not, sa bahay, halos wala na tayong panahon manalangin sa ating mga personal lives. So we have time, Panginoon, kahit kaunti, magkaroon ng panahon to pray. Mag-meditate, alalahanin ang iyong kabutihan. In the company of the upright and in the assembly. At ang sabi nito ni David, great are the works of the Lord. Dakila siya na nasa atin kaysa sa nasa mga relihiyoso. Ang Panginoon ay dakila na nasa kanyang iglesia kaysa sa marami sa panahon na ito. Hallelujah! Na kanilang mga buhay ay hindi nakalulugod sa Diyos, na lumalakad in all their own righteousness at walang katuwiran para sila ay dalhin sa kalooban ng Diyos, dalhin sa kaharian ng Diyos. Pero nandito ang mga mababa ang puso, nandito ang mga dumadalangin, nandito ang mga handang sumunod sa Diyos. Are you there, church? Nandiyan ba kayo? Are you willing to serve God more and more sa buhay ninyo? Handa pa ba ninyo ibigay ang inyong buhay at lakas, hallelujah, sa katuwiran, sa buong katuwiran ng Diyos? Yung mga sabi ng salita, ito ang naglagay sa atin ng superabound na gawa ng Diyos. Sumagsaga ng labis na gawa ng Diyos para tayo ay makalakad sa kanyang katuwiran ng lubos at lubos sa Diyos, sa harapan ng Diyos, sa biyayang ito ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Great are the works of the Lord, they are studied by all who delights in them. So you see, ang mga tao tawag niya, ang mga tao ay nanatili lamang doon sa aral ng aral ng tungkol sa mga bagay sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, I think Paul or John, ang mga taong ito ay, yes, Pablo. Sabi ni Pablo na siya, ang mga tao ay aral ng aral, pero hindi sila nakakaabot sa katuwiran ng Diyos. Ang mga tao ay sige ang pag-isikap sa maraming mga bagay, pero hindi sila nakaabot sa kaisipan ng Diyos. Verse 3, splendid and majestic His work. Meron pa bang hihigit doon sa word na superabounds? Except you experience superabound grace. So that's the word means. Pero hindi tayo ang gagawa nun. It is Christ in us. Kung tayo ay may taong puso, desiring greater things. Gusto ko lamang i-quote isang bahagi ito. Sa ilang mga sandali, sabi ni ating kapatid William Branham, the world will remain the same. Sabi niya, when businessmen, associations, and all is gone, and churches will be no more, God's word will ever remain the same. It becomes us to fulfill all righteousness. Matatapos ang lahat ng ginagawa-gawa ng mga relihiyoso sa panahon na ito. But ang the word, ang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman sa buhay ninyo para gawin ang buong katuwiran ng Diyos. Hallelujah! It will superabound. Ito'y gagawa ng labis na pagkilos. Ito yung sinasabi ni Pablo, Ephesians 3 verse 20. To Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. That means, may magagawa pala ang Diyos higit sa ating iniisip. Mayroon
anong dakilang bagay na inihanda ang Diyos. Kung sinasabi natin mahirap para sa atin, pero sa Diyos may magagawa siya para sa atin. Kung sinasabi natin ito'y mabigat para sa aking buhay, pero may biyaya siya, may kakayahan siya para gawin ang kapangyarihan, ang kadakilaan na bagay para sa iyo. Exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works. Kaya nga yung pagsunod sa Diyos, kahit na tayo ay papasok sa, sabi ni Jesus, marami yung pumapasok doon sa maluwag na pintuan. At yan ang kalagayan ng sanlibutan sa ating panahon. Pasok ang mga tao sa isang maluwag na pintuan, ang dulo ay death, kapahamakan. Pero sino sa umagang ito ang pumapasok sa masikip at makipot na pintuan? Sino ang may makanasan ng mga sufferings, ng mga pagluha, pag-iyak at mga karamdaman? Yan ay bahagi ng iyong pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Katuwiran ng Diyos, hallelujah! Kadakilaan ng Diyos na nag-aantay sa iyo. Kalwalatian na inila ng Diyos sa iyo sa mga panahon na iyon. Kahit pala maraming pagluha sa mga panahon na ito, God is able to do exceedingly abundantly. Sino sa inyo ngayon ang agree, mga kapatid, at sumasampalataya, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, si Kristo ang mag-fulfill para sa iyo. Dumating ang katuwiran ng Diyos para gawin mo ito sa buhay mo. Hallelujah! Hindi sa akin, sabi ni Paul, not sa aking sarili, kundi sa Kanya na nananahan sa akin sa katuwiran ng Diyos o magitan ni Kristo na gumagawa sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Scripture, it is not by might nor by power, but by the Spirit. Kung nasa atin ang dakilang Espiritu ng Diyos, ang kalakhan ng Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin, walang bagay na hindi natin magagawa by the grace of God. Walang bagay na mahirap para sumunod sa kalooban sa salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, as we close this message, I pray na ang Diyos ay kumilos pa ng malaya sa buhay natin. I pray na ating mapagtagumpayan pa maraming mga schemes and devices sa ating panahon. Tingnan niyo kung ano nangyari sa ating panahon, mga kabataan, lalo na madaling madaya ng panahon na ito. Hindi lang kayo mga teenager, kahit yung mga below 12, 10, 11, 9, 8 years old, 7, ay madali nang madala ng mga bagay nangyari sa ating panahon. So ano na nangyari, mga kapatid? Kailangan natin ang abundant mercy ng Diyos. Kailangan natin ang dakilang pagkilos ng Diyos sa ating panahon. Hallelujah, higit sa ating mga pangangailangan, may magagawa siya na dakilang bagay sa bawat isa. Ipagkatiwala natin ang ating tahanan sa Diyos. Mga bata ay turuan sila sa kalooban ng Diyos. Nag-advise ako sa ating sa ating Sunday School ministry na gawin natin ang Sunday ay no gadget para sa mga bata. Makapagpahinga man lang sila sa gadget sa araw ng Sunday para makapag-focus sa gawa ng Diyos. Sa gawain ng Diyos. Dahil totoo naman yung pagdating sa bahay, hindi natin may tatanggi na ating binibigay ang mga bagay na ito as long as we can. Pero may magagawa pa rin, mga kapatid, mayroon pa rin biyaya ang Diyos para magbantay sa ating mga pangangailangan. Kung sa tingin niyo masyado na kayo naubos ang panahon sa mga bagay sa lupa, it's about time. Return to His Word. Return to His presence. Kung masyado na tayong napapagod sa mga bagay sa lupa, maaaring pagod na, minsan trabaho, parito, gising ng umaga, uwi gabi, puyat na, pagod na. Hindi na tayo makapanalangin, makapagpasalamat man lamang sa Diyos. So dalahin ko na ang Diyos ay gumawa pa in abundant way sa buhay natin. There's nothing impossible, mga kapatid, as long as we believed. Let the host stand, tayo magsitayo. At ang Diyos magpala sa kanyang mga salita this morning. Dalahin ko na bigyan pa tayo ng kalakasan. Doing our part in the ministry.
Dalangin ko mga kapatid na hindi lamang sa panahon na tayo ay tutupad, gaganap sa ating bahagi dahil pabor sa atin ang panahon. It's about time sa mga panahon na parang hindi pabor sa atin ang weather, ang time. Dalangin ko na magkaroon tayo ng puso na mapaglingkod sa Diyos. Hallelujah! Sabi ni Pablo, preach the word in season and out of season. Prove yourselves before the Lord. Because sa bagay na ito, dito natin mapapatunayan, kung gusto nating higitan ng katuwiran ng mga reliyoso sa ating panahon, then patunayan ninyo, even sa mga maliliit na bagay, kaya niyong ipaglingkod ang buhay niyo sa Diyos. Kahit sa mga simpleng gatherings, kahit sa mga simpleng pag-aaralan. And to be honest, to be open sa ating mga kalakihan, ay dumating din sa aking puso ang godly jealousy na sa panahon na mayroong mga ministers meeting para hindi mahalaga sa atin ang mga bagay na ito. Yet, we stand behind the pulpit. Paano tayo makapagtuturo sa assembly, sa congregation na ito, kung wala tayong karagdagang kaalaman, karunungan, para patibayin sa katuwiran ng Diyos? Kailan pa tayo magiging, magbibigay ng panahon ng paglilingkod sa Diyos? Sabi nga sa inyo kanina, yung mga bahagi natin na ginagawa na, hindi na yan mga sacrifices because we used to do it. Nagagawa na natin ang mga bagay na ito. Pero those little things, huwag niyong kalimutan, yun ay maliit na bagay, but it is superabound. It is the work of the Lord that superabounds. Humihigit, kayang higitan ang mga gawa ng sanlibutan. It's about time na ating bigyan daan ng katuwiran ng Diyos. It's about time na higitan natin. Hindi mali na higitan ang mga gawa ng tao. Dahil ito talaga ang layunin ng Diyos. Na masurpass ang sanlibutan. Ma-overcome ang kaisipan ng lupa. Ma-overcome ang mga bagay ng sanlibutan. At magagawa natin yan sa magitan ng salita ng Diyos, sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus na sumasagana sa buhay natin. Let us all bow and pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this great moment, Lord. Salamat sa napakainam na panahon na ipinahiram mo sa amin. We have been up strength, Lord, to bring back all the glory and honors to you. To bless your name sa buhay namin, O Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa buhay namin. Ikaw lamang ang may taas sa iglesyang ito. Ang kalwalatian ay maibalik lamang sa iyo, Diyos. Ang buong pasalamat, papuri, ay aming ibinabalik lamang sa iyo. We thank you, Lord, for your word. Hindi sa aming sariling lakas, kundi ikaw na nagpapalakas sa amin. Panginoon, nauuhaw kami sa iyong kabanalan, sa iyong presensya. Nauuhaw kami sa mga makalangit na bagay, O Diyos. Nauuhaw kami sa pagkilos ng iyong Espiritu. Nauuhaw kami sa iyong kapangyarihan sa mga araw na ito, O Diyos. Paano namin maranasan ang mga bagay na ito kung hindi kami lalakad sa iyong katuwiran, O Diyos? Kung hindi kami mahututong magpakumbaba at magpasakop sa iyong salita sa uling mga araw na ito. Kung magpapatuloy kami lalakad sa aming sariling katuwiran, hindi ka malulugod, O Diyos, sa ganitong bagay. Teach us to humble ourselves, Lord. Teach us to submit our life to your word, O God. Turuan mo ba kami makalakad in faithfulness, in all things, sa biyaya mo, Diyos, sa iyong kahabagan. Hallelujah. Not desiring the approval of these people, of this generation, of this worldly kingdom, Lord. But
we want the approval of our God, the Almighty God, in His presence. Hallelujah. Nais namin Ikaw ang malugod sa buhay namin, Panginoon. Nais namin na Ikaw ang maging malaya pa na kumilos sa buhay namin. Ubaran mo kami sa aming sariling katuwiran, O Diyos. Nais namin babihisan mo kami ng iyong salita, ng iyong habag at awa, hallelujah, ng iyong katuwiran, O Diyos. Bihisan mo ba kami, Panginoon? Gawin namin lahat ng bagay sa pananampalataya, hallelujah. Dahil kung walang pananampalataya, hindi ka malulugod sa buhay namin, O Diyos. Help us to do your will, Lord God. Fulfill your word sa buhay namin. Gawin mo, Diyos, ang iyong katuwiran sa buhay namin. Malugod ka sa iyong assembly. Malugod ka sa iyong congregation, Lord God. As we are approaching you, Lord God, Ikaw ay aming tinataas at pinupuri, sinasamba, dinadakila sa buhay namin. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin na iyong binigyan ng katugunan sa nakalipas na mga araw. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami binibigo sa aming mga pangangailangan. Lord, salamat dahil ang iyong salita nagsabi, unat ang iyong mga bisig para kami abutin sa huling mga araw na ito. Tinutupad mo, Panginoon, ang iyong katuwiran. I will be with you until the end of this world. Hallelujah. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. I will be with you. Be glorified, O God, in the midst of your people. I pray for the souls. I pray for those, Panginoon, na may mga hunger. I pray for those who have desire, Lord, sa buhay nila. Sa mayroon pa mga plano, may mga bagay pa na pinaghahandaan, Lord. I pray for them, Lord. Samahan mo sila, Panginoon. Ang mga kabataan ay bigyan pa ng pagtatagumpay, O Diyos, sa gawa ng sanlibutan. That we may give our life to you, pleasing, Lord, sa iyong harapan. Maibigay pa namin ang aming panahon, buong lakas, buong buhay, may paglingkod namin sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyong pagtuturo, pag-aakay sa uling mga araw na ito, O Diyos. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, dakilain ka sa buhay namin. To God, all be the glory and honor, be praised with thanksgiving in Jesus' name. Can you say amen and say amen? Ating palapakan ng Panginoon.